inatake ng Amerika at Israel ang Iran. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabing, ano ngayon? Anong pakialam natin? Hindi naman tayo apektado. Malayo naman tayo dyan, di ba? Huwag na natin pakialaman yan. Ang pakialaman natin yung mga issue na nangyayari sa ating sariling lupa, sa ating sariling bansa, sa ating sariling teritoryo. Tulad rin bawa ng mga korupsyon. Ay hindi po totoo yun. Whether we like it or not, apektado po tayong lahat, tayong mga Pilipino. Bakit kamo? Habang umuulan ng bomba sa Iran at ginigera ng Estados Unidos ang Israel at Israel ang Iran, abay apektado tayo. Sa anong pamamaraan? Ito po yun. Hindi po ba natin alam na ang pinakamaraming OFWs ay nasa Middle East? Sila po ay nasa Kuwait, nasa Qatar, nasa Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia at marami pang parte ng Middle East na kung saan katabi ng Iran. At habang binobomba ng walang pasubali ng Estados Unidos at Israel, ay apektado po ang ating mga manggagawang migranteng Pilipino sa mga bansang ito. Hindi lamang ang kanilang seguridad, kundi lalo na ang kanilang mga hanap buhay. Dahil sa nangyayaring ito, tigil trabaho sila, at dahil tigil trabaho sila, ay delikado ang mga remittances na pinadadala sa mga kababayan natin, sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Ngayon mo sabihin sa akin, ngayon mo sabihin sa amin na wala naman yan, di naman tayo apektado. Mararamdaman mo yan pag dumating na yung panahon na walang dumarating na remittances mula sa mga kamag-anak mo, mula sa mga mahal sa buhay mo na nasa Dubai, nasa Kuwait, nasa Saudi, nasa Qatar, nasa Abu Dhabi at kung ano-ano pa. Kapag wala ka ng dumarating na remittances na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, pambayad ng ilaw, pambayad sa pambigay ng baon sa mga anak, sa mga tuition fees, diyan mo masasabi ngayon na, totoo pala. Apektado tayo sa mga kawalangiang pinaggagawa ng Estados Unidos at Israel sa Middle East. So sana, bago tayo magsalita, bago tayo magkondina, bago tayo magsabi na, wala tayong pakialam dyan. Hindi tayo apektado dyan. Apektado po tayo. Lalo-lalo na yung mga mahal natin sa buhay na kasalukuyang pinupuno ng takot, pangamba, na anytime pwede silang mapahamak. Na karamihan sa kanila ngayon ay nananahan sa mga consulate at saka sa mga embassy. Puno sila ng takot at pangamba na anytime maring sa kanila tumama yung mga bomba ng teroristang Amerika at Israel. Di ba? Tapos, habang tumatagal, wala silang hanap buhay, walang padala sa atin, di tayo, tayo ngayon? Nga. So, doon natin maisip na, apektado pala tayo ng pinaggagawa ng Estados Unidos at Israel sa mga karatig bansa sa Middle East. Hanggang dito na po lamang, hanggang sa susunod na episode ng Chika Chika with Tambakol. Ciao!